Eto si Fifth Ito na noon, ngayon. eto na siya ngayon. Ha? Ang mga Dahil nabago. sa Sensya, nag-CR ako sa Rockwell, Tapos? suot ko to. Bigla may tumabi sa akin na parang, ano siya, grandpa, parang senior. Oo, tapos. Tapos sabi niya sa akin, ba't ka naka-costume? My twin brother sa PBB din, si Fourth. Growing up as a gay guy, may times na parang yung makakompare ka with your twin kasi straight yung twin, diba? Tapos ikaw malambot. Ito yung manika na ginawa namin sa PBB. Nag-come out pa ako niyan as bisexual. Pero ang totoo talaga, I'm gay. Pag bipolar ka, you're overdoing everything. You're impulsive. I'm a risk taker. Parang gano'n. I'm not scared to ask for help. Pag bipolar ka, sometimes ang lakas din ng personality mo. And sometimes you offend people. And sometimes you regret that. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino, nagbibigay, dumaramay, gumagaan ang buhay. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako. Hi! Hello mga Bs! It's a B-Day today dahil we will be inspired by the story of Fifth Solomon. At ngayong araw na ito, kilalanin natin siya, ikutin natin ang kanyang bahay. Hello! Hello again. Hello. Hello, Miss Bernadette. Hello, Fifth! Nice to meet you. Ayan. Maganda ang kwento mo. Mamaya ikukwento niya sa atin ha, ang kanyang oo. life story. Correct. Kasi oo. ngayon parang ako naaayudahan mo eh. Tutorial. Woo! The success story of Fifth Solomon. Ha? Ayan, Ayan. yes. Sige. Ayan, syempre magmamic muna tayo para malinaw. Sige, diba? wait. Dati Pasay ka, but now dito ka na nakatira sa Yes, oo. Taguig. Alam niyo pala, na Taguig. Pasay ako before. Lumaki kami ng mga kapatid ko sa Pasay. Yung mom ko nagtatrabaho sa Japan, then yung dad ko naman, hindi kami masyadong close. Iniwan kami sa mga uncle, aunties, ganon. Tapos, kasama ko yung sister ko, artista din, si Cherry Solomon sa GMA, Starstruck. Tapos, may twin brother sa PBB din, si Fourth. Tapos, yun po, doon kami lumaki hanggang after high school, lumipat na kami ng Santa Mesa. But eto, house tour mo kami dito sa bahay mo. Pinili mo dito sa Taguig. At Yes, afford mo na oo. dito sa Taguig, ha? Actually, ito na yung second condominium ko. Nakabili na ako ng isa pang condo dun sa malapit dito. Pero, mas mura yon nung pandemic. Tapos, biglang during the pandemic, parang naisipan ko mag-invest. So, ito yung in-invest kong isa. Nabili ko siya ng pre-selling. Nice. Tapos, naloka lang ako kasi dalawa na yung binabayaran ko. Ang bigat. Oo. So, ang ginawa ko, binenta ko na yung luma para isa na lang yung binabayaran ko ngayon. Minsan daw kailangan kang umutang para daw mas magsipag ka. Oo, nag-utang ako sa bank. Parang nataranta talaga ako ng sobra. Pinili mo Oo. ang stress. Correct, ang stress. Para kasi hindi ako magaling sa mga math, ganyan. Medyo medyo impulsive sa mga bagay. Oh. Very impulsive. Pagdating sa pera, shopping, tattoo, retoke. So, eto si Fifth noon. Eto si Fifth Ito na noon. ngayon. Eto na siya ngayon. Ha? Ang mga Dahil nabago. sa Sensya, ang mga nabago, Kasi kung ito yung itsura ko. 3 times sa ilong, then sa panga nagpabawas ako dito. Make it like more V. Then nagpa-hair transplant ako 3 times. Pinababa ko yung noo ko. Then, kasi malaki yung noo ko, kaya dati, tignan nyo, nakabangs ako dyan. Ngayon nakakapag na ako. Nagpa-facelift ako, nagpa-fax eye ako,
Then, nagpa-lipo twice. Then, ayun, yan yung mga nabago. Pero dito, as in, super crushable. Pero eto nga yung itsura pwede mong i-love team. Oo, mga ganun. Kaya ganun. buy muna ang ginawa mo. Correct. Kasi gusto mo pa sanang... Mag-artista, love Mainstream. team. Correct. Oo. Yun. Ngayon siya na ang gumagawa ng mga pelikula para sa artista. Yes, oo. Pogi, oh. Ngayon, parang ang gusto ko mag-K-pop, K-drama, ganyan. Tapos effect ng bipolar. Pag bipolar ka, you're overdoing everything. You're impulsive. Like yung akin, yung retoke, hindi ako nag-iisip. I overdo it. Nagpatato ko one day, lahat inano ko. Naku, ano. May tato ko ng PBB. Then, ayan. Tapos ito yung logo ko, 5S, Fifth Solomon. Nice. Ito, napakatapang. Ay, hindi. Ito yung napakatapang. Ito, makapangyarihan, yung alibata. Tapos, syempre, writer ako. Ay. Interior Love Day. Ganon. Tapos, pause. Kasi nga sabi ko, pag bipolar ka, sometimes May pros. ang bilis yung emotion mo. So, may pause button tayo. Then, breathe. Ganyan. Then, ayan, yung iba mga pang artsy-artsy V because I'm the fifth. Then, love and live. Ito yung pinakamasakit. Kasi, yung buto, ang sakit niya. I know, right? Para siyang ginagrind. Sabay to dito? Sabay, oo. Ilang oras yung binabad mo sarili mo? Siguro, mga 5 to 6 hours. Tapos umiinom lang ako ng alak. Oh, ito, sabay rin yan? Ito hindi, Special last yan. year lang to. Yung sa, Buti isa lang yan. May kasabay rin yan. isa lang to yung ginawa ko. Gandang move. Mukhang ito pinag-usapan mo yan, no? Oo, yes, pinag-isipan. Ito hindi. Ito hindi, basta, sige na, lagay natin lahat. Pinagsisihan mo na Ito ba pa yun? yung Alice Violas Propis, ang ibig sabihin niyan, she flies with her own wings. Nilagay ko siya sa movie ko na Dulo, ni Barbie Imperial. Parang it's about career versus love. Ganun. Ano tong mga nasa bahay mo? Ayan, sige. Ano So, ito yung sa kitchen. Hindi naman ako nagluluto. to? Bakit Kaya, kami machine na ganito? ito, siya, water purifier. Kasi, bilang as a gay guy na maarte, ayoko na yung parang kukuha pa ng mga mineral water, mga galon-galon. Napanood mo ba to sa mga K-drama? May ganyan-ganyan sila, di ba? Ayan, So, di anong ba? gusto mo? Cold, Cold. medium, cold. Pag cold, ganyan lang. Actually, sponsor lang to, binigay lang sa akin. Ay, panalo. So, solo ka dito? Solo, tapos ang gusto ko parang minimalist lang siya. Tapos hindi ko pa siya actually napapa-interior. Konti pa lang. Naglagay lang ako ng mga eto nandito na kasi ito yung binili ko eh. So ito na yung inano ko. Ito na yung sinundan ko. Tapos ito mga pinagawa ko kasi gusto ko parang Malamuji, Uniqlo. Yes. Kasi nag-work tayo dito. Even yung mga binili kong mga dry na flowers, very, nasa tone ng earth tones, ganyan. Kasi parang gusto ko lang masarap sa mata, magaan, ganon. Tapos syempre pag pagod tayo, meron tayong massage chair, Celia PH. So, ito naman, yung sofa, ito binili ko to. Tapos ito, binigay sa akin ng mga friends ko. Director's chair. Ayan, may pangalan ko. Fifth Solomon. Pare, di ba? Sipin mo mag-PBB ka. Anong tawag sa'yo dati sa PBB? Brad Colette ng Pasay. Oo, di ba? Tapos, Kasi sobrang daldal ko nung nasa PBB so ako. Brad, kulit na yung director. Oo. Yung director's chair pa. Yes. Pero, may papakita ka sa akin dito. Yes, May ito. mga nakasabit. Ito, konti pa to. Meron pa ako madami dun talaga sa closet What's ko. Pero with nilabas suits? ko yung... Mahilig ako talaga sa fashion. Like, gusto ko, pangarap ko maging parang heart evangelista, Pia Wurtz ba? Game natin yan. Yung pumupunta talaga sa mga fashion week ng Paris, Tokyo, New York. Yun talaga yung minamanifest ko. Amen. Tapos gumagastos talaga ako sa mga suit. Tsaka kasi pag suit, pag kunyari nakipag-usap ka, parang alam nila you're here for business. Especially kapag kaharap mo mga boss, di ba? Or business people. Kasi I have businesses as well. I have 3 bars, ganon. Tapos, ang dali pa pag-suit kasi parang fashionable. Tapos, hindi ka na mag-iisip. Parang terno na siya, kumbaga. Oo, parang naka-dress up ka na Dress agad. up ka na, alis ka na agad. Tapos kasi, when I was starting as a
director, I was 26 that time. So, walang sumiseryoso sa akin, ganon. Kasi you're young, you're beautiful. Beautiful! Pag maganda, walang seseryoso. Oo, parang gano'n. So, kailangan natin mag-suit para, di ba, intindihin naman tayo ng mga kausap natin, gano'n. So, ito nga, papakita ko sa inyo. Ito yung isa. Ito, meron akong kakolab na designers, tapos mga taga Cavite. Ito siya. Ito yung frontal niya, tapos ito yung inner niya. Ayan siya. Tapos, green. Tapos ang ano niya, ang kakaiba sa kanya, gusto ko kasi lagi may kakaiba. Yung button nasa likod. Oo. Tapos terno siya, may pants din siya. Ooh. May pants siya, ayan. Kasi gusto ko mag-launch ng sarili kong brand. Ang tawag niya ay Waki. Waki. Kasi ano, di ba yung mga suit, ang tingin natin pang ano lang sila, meeting, Yes, pang yes, yes. ganyan. Oo. Pero dapat yung mga suit, wag lang natin tignan as pang formal events, formal occasions. Yeah. Pwede siya maging wacky, di ba? Parang wacky. Ito nga yung brand logo ko. Oh. Meron na! Yes, Ang cute! Look at this! A so happy person ka. Yes, happy. Pero ano din, dramatic. Charot, ka lang. Ano talaga ako, like, yung humor ko kakaiba out of this world, ganyan. May pagka-dark, dark humor, oo. Tapos alien siya kasi I feel like I'm different. That's why people sometimes hindi nila ako masyadong naiintindihan and that's fine. Diba? You cannot please everyone. Kasi I do makeup, I have like, nag-long nails ako, ngayon tinanggal ko lang. Then, lagi ako nakadamit na weirdo. So, next natin, ito. This one. This is Bang Pineda. Yan, a good friend of mine. Dahil mahilig siya mag-tennis. Yun talaga yung ano niya. Tennis ball. Tennis ball, di ba? cute. Ito naman, ito hindi ko pa siya nasuot. This is Ito, cute. Oo, kung makikita niyo may pants din siya. Ganda ng kulay. Kakulay, oo. Tapos, parang meron siyang parang nakahag na tela dito. Love Ganyan. Then next ko, ito. Inspired to ng Adidas. Kasi may mga Adidas na ano eh. Tapos meron siyang... So, sasend ko rin sa inyo to. Ano, ikaw nag-drawing nito? Yung designer friend ko, pero may pegs kami, yung mga Adidas. Very Harajuku, Japanese. Kita niyo yung detail niya. Send ko sa inyo. Sinuot ko to sa Japan. Pag nagta-Tokyo ako, kasi malamig doon, di ba? oo. Masarap mag-suit. At hindi malamig, ano rin, makapal rin. yung Makapal lining. siya, oo. Tapos kapag suit kasi ngayon, hindi na uso yung ano, yung may sando sa loob, hindi na uso sa millennial and Gen Z. Diretso na suit. Ganito na. Oo, ganito na. Parang medyo pang mga luma na yung mga... Sabihin ko kina Alvin El Chico tsaka kina Kabayan, pag magpatrol sila, para uso. Dapat walang panloob. Ito, Next. nakita ko to kanina from afar. Oo, Type na yung type ko paper to. plane. I love, yan ang favorite ko. Actually, ito... Tip. Sakaling manalo man, hindi ho ba, no? Inspired to sa ano, may sa mga designers abroad. Gumawa rin I sila ng love ganito. it. I love this one. Super. Paper planes, Alvin, ito yung gusto natin. Mahilig si Alvin magpalipad ng airplane. aeroplano. Tapos actually si Bang Pineda gumawa rin siya ng ganito. Pero sa kanya boat, tapos sombrero sa fashion show. Si So Bang cute. Pineda. Oo. Ang cute niya, di ba? Oo. Buti mas bold na ang mga tao sa fashion. Sa fashion, speaking of bold, ito, polka dots. Tapos ito, sinuot ko to sa premiere night nung may Viva One series kasi ako ngayon. May ginawa ko sa Viva. May corset pa to eh. Ito Ito, na, ribbon. parang pang Pasko. Oo, Ang ribbon, happy nito. ribbon. Feeling ko, Yes. ito yung parang mga jumujor, yung mga ganong nakikita ko sa abroad na mga... Actually, ito suot nila. gusto nito ni Chad Kinis. Nagpagawa pa ako isa kasi parang gusto kong ibigay sa kanya. Ayan, ribbon. So cute. Mm-mm. Pero hindi ko carry yan. Mahirap i-carry yung mga ganyan. Dapat, Mahirap pag feel ko minsan pag naglalakad ako, nakatingin talaga yung mga tao. Pero sanay na ako, parang ganon. Kasi I dress for myself talaga eh. Ganon. And sabi nga ni Anna Wintour, di ba, parang pag may mga siya, ini-interview, tinitignan niya rin yung damit. Kasi doon napapakita kung sino ka eh. Ito, I think ito, this ganda. is my Simple color. Ito simple lang pero may oomph. Actually, may twist pa rin siya. Oh. Oh, ganda. Yung ano niya, nilagyan ko ng parang pa-curve. Oo.
I think red is my color talaga. Maganda sa balat ko yung red. Oo. Tama. Tapos, ito yung isa pa, di ba yung kanina Actually. yung white? The other version. Ito naman the other version, black naman siya. Nice. Na Adidas inspired. Pag suot mo, may umu-order na ba sa'yo? Na Maraming umuorder. Gosh, Pero ang hindi pa kasi second ako mo. nagsisimula. Pero may balak ako na magtayo ng parang mga apartment, tapos lahat local designers, parang ganun. Kasi parang wala pa dito sa Philippines. When I went to Vietnam, ang daming mga buildings, apartments. Yes. Na puro local designers. Patahian. Dito puro online lang. Yeah. So parang gusto ko magtayo ng ganun. Nice. Tapos ito, kung mapapansin nyo, para siyang hiniwa na Amerikana. Ganda. Di ba? Parang hiniwa siyang ganon. Shh. Tapos meron siyang terno na pants. Then, ito, sorry. But wait, there's more. Ito, di ba nabanggit ko sa inyo yun? Uy, ang ganda corset. nito. Oo. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung pinakamarami kong likes na red suit siya, tapos nilagyan ng corset. Parang Japanese style. Super. Sino Tapos, yan gumawa? yung friend ko, kasama ko collaborate kami ng designer friend ko, si Ersha. Oo. Tapos, meron siyang trail. Wow, beautiful. Oo. Tapos, actually, naboboton yan eh. Para sabi ko, kaya gusto ko siyang suotin yung casual day. Casual day. Alam, maboboton mo siya. Pero hindi ko siya masuot pag ako lang mag-isa. Kasi parang ang hirap niyong. Parang shoelace na Kailangan ano, nasa itatali mo likod. siya. Oo. Sinong magle-lace up sa'yo? Kailangan may friend talaga akong kasama. Tsaka ang bigat na, tignan nyo, hawakan nyo. Oh, wow. Tas Ang suot mo bigat siya. niya, di ba? Tapos yan dito? Tapos para ka It's nakapalda. beautiful. Di ba? Ang daming gusto bumili, manghiram. Intentional yun na ginawa mong pwedeng pang babae, pang lalaki. Oo. Kasi parang for me, ganun din ako. Parang, I'm a he, him guy. Pero I love yung both like feminine, masculine stuff. Parang ganun. Ayun. Actually, ang dami rin ng hiram. Pero to be honest, hindi ako nagpapahiram. Kasi parang, parang ayaw ka lang makita sa iba yung damit ko. Parang Oh, ganun. I love that. Na parang it's your identity Correct, kasi. correct. Oo. Eh, pero pag binenta mo yan, edi Pag binenta, okay na. Siyempre, may pera yun eh. Sino man tatanggi sa pera, di ba? Maraming bayarin. Ayan. Ito, hindi ko siya makakalimutan. Bakit? Itong blue. That's Na may ribbon. Tapos, kasi nag-CR ako sa Rockwell. Tapos? Suot ko to. Bigla may tumabi sa akin na parang, ano siya, grandpa, parang senior. Oo, tapos. Tapos sabi niya sa akin, ba't ka naka-costume? Tapos sabi ko, ay, hindi po to costume. Damit ko po to suit, ganyan. Sabi niya, may event yata, ba't ganyan yung itsura ng damit mo? Tapos naririnig ng ibang mga tao. Tapos sabi ko, siguro po magkaiba lang po tayo ng era, ganyan. Tapos biglang, tapos sinabi niya dun sa mga katabi niya mga guard na, sabi niya magkaiba lang kami ng era. Naka-costume siya. Tapos lumabas na siya. Tapos yung isang guy na nakarinig, sabi niya sa akin, they will never understand. Gumana na siya. So, yun. How did you feel then? Totoo na parang pag magkaiba tayo ng generation, minsan hindi na rin maintindihan, di ba? And hindi naman natin kailangan ipilit. Ganun. Again, I'm not dressing up for anyone. I am dressing up for myself. Ganun. Ito actually yung una kong pinagawa na suit. Saan mo sinuot to? Sa ano lang, kasi dati nagsushoot ako ng Drag Race. Tapos sa Drag Race kasi lahat staff or mga judges nakabihis din. Kasi very kami dun eh. Actually, na-inspire din ako sa mga drag queens. Kasi di ba yung mga suot nila over the top? So before ito, itong line na to, your imagination, your suits, came after Drag Race. Yes. I like that. Before Drag Race, parang pa ako, Justin Bieber. Alam niyo yung gano'n? Blend in. Oo. Tapos after crush ko din yun eh. After nung nag-drag race na ako, nai-inspire na ako sa mga drag queens. Galing kasi nung mga fashion nila. Interesting. Ito yung last, ito blue na may heart. Love. Yes. This is nice also. Na may bato-bato. Yan. Ganun siya. Saan mo naman sinuot to? Ito sinusuot ko pag nagbabar ako. May bar kasi ako sa Makati. Ang pangalan Hosik Poblacion. It's a gay bar. Ba't ang dami mong ginagawa? Hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Oo nga stress. Pero hindi rin kasi ako pwedeng walang gagawin kasi ayoko lang walang ginagawa. Parang nababaliw ako. Pero meron pa ba akong sisilipin? Ito yung yung room. If you don't mind, ha? Baka Okay lang yung room.
Eto, dito sa room. Ito yung first movie ko pala. Hindi ko nga maalala. Nakalimutan ko na kalimutan ka. Nakalimutan mo pala. Si Umuputan Alex ka. Gonzaga kasi best friend ko to. Kasi nag-aral ako nag-artist ako dati after PBB. Pero parang sabi ko, parang kulang. Parang hindi pa ako masaya. Parang gano'n. Then I went to Australia. Nag-master's degree ako. Lahat ng naipon ko sa PBB. Tsaka sa mga pag-aartista. Ginastos ko as impulsive decision na naman. As in, naubusan ako ng pera doon. When I was there, I was writing a film. Ito nga yun. Kasi na-inlove ako sa lalaki na taga-Australia na actually, in a way, kaya rin ako pumunta doon kasi gusto ko siyang sundan. Parang ganon. Then, I wrote a film about broken-hearted film. Ito nga yun. So yun, after this, Bay talaga ni Alex. nag-trending yung namin, yung movie. After this, nilapitan ako ng Regal, Viva, nila Direk Paul Soriano, ang dami ng producers. Then, nilapit ako ng mga brands to do their commercials. So, fifth, may silbi yung broken-hearted mo. Diyan Correct, napunta. oo. Diba? Kung hindi ka na broken-hearted, di ka gumawa ng pelikula. Yes, oo. Diba? Oo. May makikita pa ba ako? Ay, ito pa pala, yung ito yung manika na ginawa namin sa PBB. Nag-come out pa ako niyan as bisexual. Sige, sasabihin ko na lang po. Siguro po bisexual po ako. Tatanggapin ko na lang po para hindi na yun magagamit ng ibang tao sa akin, laban sa akin, para masaktan po ako. Kasi sa sarili ko po, tinanggap ko na po. Pero, ang totoo talaga, I'm gay, full-blown gay. Siyempre, takot ka pa that time to say na gay. So, installment muna? Installment muna. 50-50 muna. Pero sa totoo, may mga taong bisexual, di ba? Pero ako talaga, lalaki lang talaga yung nagugustuhan ko. Pero that time, siyempre, gusto mo rin mag-artista, gano'n. So, parang in-installment mo muna. Tinago mo talaga, no? Yes. Actually, binili yan ng fan. Kasi binibenta to dati. Oo. Ginawa namin sa loob, tapos binibenta nila ng PBB sa labas. Tapos binili ng fan ko, tapos binigay sa akin. Oh, that's sweet. Di ba? Sweet nila. Bumalik sa'yo. Correct, oo. Kasi Binili lang. meaningful to eh. Correct, oo. Ano Okay na kinakain naman. mo? Hindi ko tingnan yung kinakain mo. Ay, naku, maano ako sa Tignan ko nga. Mahilig ako sa Coke Zero. Ayan, Coke Zero. Mahilig ka sa wine. Coke Zero, ganyan. Parang walang pagkain, friend. Puro drinks. Puro ako lang delivery. Hindi kasi ako nagluluto. Anong kwento ng buhay mo? Siguro when I was young, gusto ko like parang bahay, ganon. Kasi growing up, I did not feel safe, parang ganon, sa environment na kinalakihan namin magkakapatid. Like, we grow up na normal yung may awayan, suntukan, drugs, parang alcohol, ganon. Then, Magulo yung lugar. magulo siya. And may mga times na may mga kamag-anak kami na kasi my mom was working in Japan parang para magbigay sa amin syempre ng tulong, ng financial and sa mga kapatid niya. Pero that time marami siyang kapatid na umaasa rin sa kanya, parang gano'n. Paano napagod ka na rin for mama? May mga times na may mga kamag-anak na magbabanta na parang if hindi magbigay ng money yung mom ko, sasaktan kami. May mga ganon, may mga ganong levels na syempre very traumatic. Hindi mo siya maintindihan when you were young, parang ganon. Ilan taon ka nun? I was like mga first year, second year, mga ganon. Mga High school. 12 years old, 13. Siguro mga ganon, oo. So may mga trauma nung when you were young. Then at the same time, I was like growing up as a gay guy. May times na parang yung mako-compare ka with your twin kasi straight yung twin, 'di ba? Tapos ikaw malambot. Tapos sasabihin na parang mag-ano ka, like sabihin mo lalaki ako, tapos pagtatawanan ka, alam mo yung ganon. For a kid, na sabihing lalaki ako, kahit nalito ka pa ng mga panahon, Yeah. anong pakiramdam? May mga emotional trauma na na sinishape kung sino ka. Like emotionally, personally, or bilang adult or bilang tao.
Kasi naniniwala ako na yung mga emotional stuff, yun yung natatandaan mo eh. Oo. And nagsishape nga kung sino ka. Anong reaction mo nun? Confused. Nang ganon. Kung bakit ako tinatawanan. Ganon. Tapos may times na pag yung paa mo nakapilantay. Tapos papagalitan ka. Bakla ka ba? Mga ganon na ano. Wala si mama nun? Nasa Japan? Oo, may times kasi na kuya natatawag siya. Parang takot ka magsumbong. Kasi syempre nandyan sila. Parang ganon. Mga ganon na. Si Papa nasaan? Yung dad ko hindi namin close eh, pero siya, financially, nagbibigay. Marami kasing asawa yung dad ko, so parang pangatlong family na kami. Siyempre may tampo rin sa mom, kasi ako yung bunso, ako yung pinakamalapit. Kasi siyempre nagja-Japan, hindi mo maintindihan bakit pag bata ka, hindi mo naman alam kung bakit kayo iniiwan eh, parang ganon. Tapos parang wala kang safe space, wala kang yung parang bahay na matatawag mo na safe ka, parang ganon. So, ayun, hanggat sa tumagal, parang kinuha na kami ng sister ko, ni Charisse. Nilipat niya kami sa Santa Mesa nung after high school para kami-kami na lang and mas safe, ganon. Kaya sa dami nung pinagdaanan mo, tapos you're also out about your mental health issue. Yeah. Ano yung mental health issue mo? Dala ba yun ng komplikado mong childhood? Yeah, I think so. Kasi may times na magpipitik na lang ako. Like, magagalit. Tapos, maiksi yung pasensya. Parang may anger issues. Parang ganon. Dati o hanggang ngayon? Minsan ngayon, madami, may times pa rin na ganon. Pagpagod, ganon. Tapos nung 2021, parang na-inlove ako, parang ganun. Tapos, doon lumabas yung depression. Tapos... Na-inlove ka tapos na-depress ka? Hindi ko magets. Kasi ang dami kong meron akong depression, panic disorder, I'm borderline personality disorder, BPD. Yung parang takot ng maiwan or rejection. Siguro kasi diba iniiwan, alam mo yung ganun, nung wala kaming parents, ganun. Then late na yung last year lang yung bipolar. Late na na-diagnose. So ang dami kong gamot talaga. Oo. Noong 2021, pandemic yun, doon ako parang lumabas na lahat, ganun. Tapos may sister dinala ko sa psychiatrist. Ba't ka dinala sa psychiatrist na ano yung sabi ko, lumalabas, sumusuka ka ba? Hindi na ako makatayo ng bed. Tapos I don't eat na. Tapos may mga iniisip na medyo parang suicidal thoughts, ganun. Then my sister brought me to a psychiatrist na diniagnose ako agad. Panic disorder, depression, mga ganon. Then binigyan ako ng mga gamot. Tapos nagka-boyfriend ako nyon. Tapos, yung boyfriend ko, alam din yung mga diagnose, emotional, ganyan. Siyempre, may mga times na nahihirapan din siya. Ganon. Tapos, that time, nawalan na ako ng emotion. Dahil sa gamot. As in, parang akong robot. Tapos, nagdidirect ako, tapos nagsusulat. Siyempre, kailangan mo ng emotion. Kasi, di ba, pag nagdidirect ka, ang dinidirect mo, emotional scenes. How will you help the actors, how will you make this emotional, nakakakilig, nakakaiyak, 'di ba? Tapos nawalan ako ng sex drive. Hindi kami nagse-sex ng boyfriend ko for like mag-1 year ganon. Tapos natakot ako, ginawa ko, tinigil ko yung gamot. Anong nabiglaan. Pag biglaan mo tinigil, dun mas grabe. Bumagsak talaga yung emotion ko. Then I have suicidal thoughts na. I told my mom, then, ayan, my sister, I told my sister si Charisse Solomon, then she brought me to the ER, then I told everything. Then that night, dinala rin ako sa psychiatric ward. Parang, nakita ko na rin yung sister ko and yung boyfriend ko that time na nahihirapan na rin sila to take care of me. So I went to the psychiatric ward. Then, pagpasok ko, natakot ako agad. Kasi, syempre, ang dami doon parang iba yung cases. Tapos, parang makikita mo na they have mental health problems as well. Tapos, mula matanda, mula bata.
Then, nung pagpasok ko, talagang ano ko yung door na palabasin ako. Pero hindi ka na makakalabas pag nandun ka na. Tapos, umiyak ako. Tapos, ang bait ng mga nandun, niyakap nila ako. Na parang magiging okay ka dito, ganun. Tapos, ang dami ko nakilala. Meron mga bata na may cats from dito hanggang sa taas. Meron may mga schizo, may mga matanda na may Alzheimer's, meron drug addiction, merong mga alcoholism, hanggang maging close ko sila. Tapos ang dami ring LGBT doon. Nag-enjoy ako doon. Wow. Gano'n kakatagal? I stayed for 17. Dinalungkot ako nung palabas 17 na ako. days? 17 days. Naging housemate ka? Anong school? Ano, PBB ulit. Oo, ganun. housemate. Iba't ibang nag-enjoy ka. Tapos ako yung naging comedian nila doon. Bumalik yung pagiging Brad Colette ko. Kasi nawala siya eh. Oo. So, Dahil sa gamot na wala siya? Oo. O dahil sa life experience? Binigyan nila ako ng tamang doktor. Ayun. Kasi naka 4 doctors din ako eh, na iba mali-mali yung diagnose. So- Mali-mali yung gamot. Doon, medyo mahal, doon sa hospital na yun sa Ortigas. Pero yung doktor, kakausapin ka talaga everyday. Tatanungin ka anong nararamdaman mo, saan to nanggaling, bibigyan ka ng mga techniques, mga breathing, mga ganyan, magbilang ka 1 to 10, mga ganon. Papasulatin ka ng journal. Tapos, yung gamot mo, yun nila, everyday, i-tweak nila, o itataas nila, ibababa nila, ibahin yung brands. Importante pala tamang mapuntahan mong doktor. Correct. Hindi pa doon nagtatapos kasi last year, nung nag-break kami ng boyfriend ko, nag-break kami after the psychiatric ward. Parang na-inlove siya sa guy nung when I was inside the psychiatric ward. 19 days lang, na-inlove na sa iba. 17, yeah. Oo. Paglabas ko, may iba na siyang guy. So, okay lang. Parang ganun. Tapos, parang I felt free that time. Parang I was a new person. Tapos, hindi pa ako diagnosed as bipolar. So, hindi ako nagagamot as bipolar. Naggastos ako ng mga milyones, shopping, Nung trips. broken-hearted ka. Oo. Tapos bumili akong condo, tapos suits, patay ako, ang dami, gastos, magkano isang suit, umabot 15 to 20k per suit. Tapos, na ko yung credit card limit ko, ganon. Grabe naman yun. Hindi, ang dami mo rin problema dahil Yun nga eh, tapos tattoo, tapos kung napasok ako ulit sa psychiatric ward, this last September lang, for 7 days. Doon na ako na-diagnose as bipolar. Actually, yun yung iniisip ko nung that time na parang wala na akong trabaho, wala na akong hindi na ako makakapagbayad. May times na mangungutang ako, pero nakakaya, alam mo yung ganun. pero parang ano yung dahilan kaya bakit nakaka-comeback ka? Siguro yung talent ko din, and I'm a risk taker. Parang gano'n. I'm not scared to ask for help. I'm not scared to ask for trabaho. And I deliver sa work ko. Pinagkakatiwalaan ka kahit na Yeah. sabihin mong meron kang yung kasabi mo, isa nakagamot ka, hindi ka nakakadirect. Pero nagagawa mo kahit na on medication ka pa before. Oo. So inisip ko, I guess it's your talent, you think, or your relationships with the people you've worked with? I don't know if I have the best social skills because pag bipolar ka, sometimes ang lakas din ng personality mo. Parang ganon. And sometimes you offend people and sometimes you regret that. May ganun ng bipolar eh. Nabash ka for technically being creative. People didn't understand, no? Sabi nga sa Yeah, banyo, yeah. they won't get it. Yeah. Ba't tinuloy mo pa din kahit na medyo harsh rin yung sitwasyon, yung reaction? For me kasi ang lagi kong quote sa pag ganon, let them lang. Kasi hindi mo makokontrol yung ibang tao, makokontrol mo lang yung sarili mo. Parang ganon. And kung namumuhay ka na sa iniisip ng ibang tao, ibig sabihin hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. You're not living at all, di ba? You could have reacted na, walang hiya ka. Ganon. Di ba pwede mong awayin? Inaaway mo ba? Hindi na, napagod na ako mag-explain sa mga tao. Kasi minsan may mga sarado na rin yung utak eh. And hindi naman lahat kailangan mo explain, di ba? Mature naman. Correct. Kailan ka nagpapaliwanag at kanino ka nagpapaliwanag? Nagpapaliwanag lang ako sa mga taong mahal ko sa buhay, ganyan. Yung mga importante.
Pero ngayon, ano na lang ako, mahilig na ako sa scene, block, spam, ganun. Yung tipong pag hindi ka mahalaga sa akin, wala na. I don't. Nagkaroon na ako ng wall. If we block people, wala man lang opportunity for discourse to listen to each other. Kung ayoko yung sinabi mo, block na lang kita. Pero kailan mamalay mo na misunderstand ka lang, nawawala Correct, yung paglalim ng relasyon. What do you think of that? Ako, I tried kasi explaining myself maraming tao na wala na sarado na sila. And gusto nilang makita ka talagang hindi mag-succeed or minsan nga inisip ko gusto nila ako magpakamatay or something sa online. Very, harsh online. Oo. And, so ako, parang meron na akong wall. Kasi may mga tao akong tinulungan, then hindi na sila I helped them and hindi nila na-appreciate yun. But I hate it na yung hearing that people will be actually happy for you to suffer. Kaya ako I don't use na yung ibang mga platforms na unhealthy for my mental health. Ganon. But what you're sharing here is very important because I'm sure you're not the only one being bashed. Being condemned and parang wini-wish ng taong, hey, mamatay ka na sana. Yeah. Anong gusto mong sabihin? Kasi ikaw, marunong ka mag-block, nag-cope ka. But others may not cope the same way. And Boundaries lang talaga na maglagay ka ng wall and don't let everyone to have access in your personal space. but there is hope. Yeah, of course, oo. Parang minsan, parang inisip mo dati hopeless ka, magpapakamatay ka, ganun. Then, parang pag ngayon, inisip ko parang, ay, ba't ko inisip yun? Ba't ko ginawa yun? Meron naman pala mga solution. Parang part lang siya ng journey mo. Swerte mo rin sa kapatid mo dahil dinadala ka niya palagi sa gamutan. Yeah, oo, swerte din talaga. Diba? Mababait yung mga kapatid ko. Kami talaga yung nagtutulungan. So kung unconditional love, you would say na yung siblings mo Sa talaga. dulo talaga, family din na rin talaga eh. Oo. Minsan hindi ka talaga, madalas hindi ka maintindihan ng ibang tao, ng mundo, ganyan. Pero yung family mo, talagang hindi ka nila i-judge. Parang ganon. So given this complex conditions that you have, here you are, daming Yes, projects. yeah. Naging Thank director ka from, parang biglang nangyari. Just because of a heartbreak. After ko ng psych ward last Grabe, year, no? ng September, tinext ko lang yung mga bossings ko. Viva, then Grabe. lumabas yung movie ko sa Netflix na nabinenta ko, na producer din ako. Then ang dami nakanood. So lumapit ulit yung mga producers. It's about naman yung movie ko sa Netflix, Alzheimer's, ganun. Ang title, Lasting Moments. Nag-number 1 siya noong October, actually. Oh my God, you have talent. Thank you. And saan nanggaling yung talent na yun? Yung sabi mo yung bata kang naglalakad ka sa Pasay na hindi terno ang medyas. Medyas, naka-necktie. Yan na pala yun. Maghahanap ako ngayon ng mga ganyang bata. Ngayon Baka meron na future- akong baklang ipis sa leeg, di ba? Ganda naman. Butterfly naman. Butterfly. But yeah, nasan ka ngayon sa buhay mo? Right now, I'm still taking risks with my career, taking risks with the things that I love. I want to continue traveling and shopping, ganyan. Ganon. And I'm enjoying yung mga dinidirect ko. Gusto ko rin magkaroon ng sarili kong streaming platform, do business, while directing lang yung mga gusto kong projects. Kung may makikilala ka for your work ng publiko, ano yung gusto mong take away pag nakakapanood sila ng mga trabaho ni Fifth Solomon? Siguro maraming bagay na parang mabigat sa mundo, pero pilitin pa rin nating tumawa. Let's not take life too seriously, parang ganon. Kaya nga yung clothes ko, di ba, wacky. Yung mga suits, hindi naman siya kailangan suotin na parang lagi kang nasa formal event. Pwede mo siyang paglaruan, pwede mo siyang gupitin, pwede mo siyang pahabain.
para maging masaya lang yung buhay. Ganon. Paliwanag mo, ba't kami tattoo ng paru-paro? Paro-paro kasi una, yung mababaw lang, idol ko si Harry Styles, saka crush ko siya. Idol ko siya sa fashion, ganyan, yung music niya. Also, kasi yung butterfly, nagkakaroon ng change. And I think sa buhay, yun lang yung parang hindi natin mababago, yung pagbabago. Ganon. Thank you. Thank you po. Maraming I salamat love po. it. Thank you. Thank you so much po Oh, for the thank you. opportunity. No, thank you for the conversation. Thanks. Thank you. And that's the other side of Fifth Solomon. Sa'yo ako. Ate B, sa'yo ko. Justy. Sa'yo ko, sa'yo, oh, oh. Sa'yo ko, sa'yo,